Hintay ka muna. Bago mo isara ang video na ito, pakinggan mo muna ito. Kung may kamag-anak kang namatay na SSS pensioner at ang mayor o ang LGU ang siyang sumagot sa lahat ng gastos sa pagpapalibing, marami sa inyo ang nag-aakalang wala na kayong makukuhang SSS funeral benefit. Sabi ng iba, wala na raw resibo, wala na raw maa-apply. Pero mali yun. Maling-mali. At ngayong video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit pwede ka pa ring mag-claim, kung paano ito gagawin, at kung magkano ang maaari mong matanggap mula sa SSS. Kaya kung mahal mo ang iyong pamilya at gusto mong makuha ang benepisyong para sa inyo, huwag kang aalis sa video na ito. Panurin mo ito hanggang katapusan dahil baka ito ang impormasyong makakatulong sa inyong pamilya ngayon. At bago tayo magpatuloy, kung bago ka sa channel na ito at gusto mong palaging updated sa mga benepisyo, tips at gabay tungkol sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig at iba pang government benefits, i-like mo na ang video na ito at isubscribe na sa channel. I-tap mo rin ang notification bell para hindi ka mapalampas ng kahit anong importanteng impormasyon. Maraming salamat sa suporta ninyo at simulan na natin. Kaya nga, ang tanong ni Ma'am Alita, at malamang marami sa atin ang may parehong katanungan, ay ito. Pwede pa bang mag-claim ng SSS funeral benefit kahit ang mayor o ang lokal na pamahalaan ang nagbayad ng lahat ng gastos sa pagpapalibing? At ang sagot doon ay isang malinaw at tiyak na oo. Pwede. Hindi kayo tinanggalan ng karapatang mag-claim ng SSS funeral benefit dahil lang sa ibang tao o ahensya ang nagbayad ng libing. Ang benepisyong ito ay hindi nakasalalay kung sino ang nagbayad ng pagpapalibing. Nakasalalay ito sa kontribusyon ng namatay na miyembro sa SSS. Ibig sabihin, kung naghulog ang namatay sa SSS, kahit ilan man yon, may karapatang mag-claim ang karapat-dapat na tao. Hindi ito tinatanggal ng mayor, hindi ito tinatanggal ng LGU, at hindi ito tinatanggal ng kahit sinong nagbayad ng libing. Ngayon, ito ang isa sa mga bagay na dapat mong malaman. Ang proseso ng pag-claim ay medyo naiiba, depende sa kung sino ka sa namatay. Kung ikaw ang legal na asawa ng namatay, ibig sabihin kayo ay legal na kasal, may espesyal na pribilehiyo ka pagdating sa SSS funeral benefit. Ang legal na asawa ay hindi na kailangang magpakita ng official receipt o OR para makapag-claim. Hindi mo na kailangan pang maghanap ng resibo ng libing. Hindi mo na kailangan pang patunayan na ikaw ang nagbayad ng gastos. Dahil bilang legal na asawa, ikaw ay otomatikong itinuturing na isa sa mga pinakakarapat-dapat na mag-claim ng benepisyong ito. Ito ay isang malaking tulong, lalo na para sa mga biyuda o biyudo na abala sa kalungkutan at sa pag-aayos ng lahat ng bagay pagkatapos ng pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. Hindi mo na kailangang alalahanin ang mga resibo. Ang SSS ay may kinikilalang karapatan mo bilang legal na asawa. Pero paano naman kung ikaw ay hindi ang legal na asawa? Paano kung ikaw ay anak, kapatid, pinsan, o kahit sinong tumulong sa pagpapalibing, o kahit isang kapitbahay o kaibigan na naglaan ng gastos para sa libing? Dito naman ay may kailangan kang malaman. Kahit sagot ng mayor ang libing, kahit walang malaking resibo para sa aktwal na pagpapalibing mismo, pwede ka pa ring mag-claim. Basta meron kang kahit isang opisyal na resibo na nakakonekta sa pagkamatay at pagpapalibing ng miyembro. At dito, maraming tao ang naguguluhan. Kasi ang akala nila, ang funeral benefit ay para lang sa aktwal na serbisyo ng libing. Hindi. Mas malawak pa ang tinatanggap na gastos ng SSS pagdating sa funeral benefit na ito. Halimbawa, pakinggan ninyo ito ng mabuti, ang mga sumusunod ay tinatanggap na gastos na pwedeng gamitin bilang batayan ng iyong claim. Una, ang embalming. Kung nagbayad ka para sa embalming ng katawan ng namatay, iyan ay tinatanggap. Pangalawa, ang burial transfer o ang transportasyon ng katawan mula sa isang lugar papunta sa isa pang lugar. Halimbawa, kung dinala ang katawan mula sa ospital papunta sa probinsya o sa lugar ng libing, iyan ay isang valid na gastos. Pangatlo, ang serbisyo sa simbahan. Kung nagbayad ka para sa misa, para sa mga pare o
pastor o para sa anumang serbisyong panrelihiyon na ginanap para sa namatay. Pang-apat, ang cremation. Kung pinili ng pamilya ang kremasyong paraan ng libing, ang gastos doon ay tinatanggap. Pang-lima, ang pagbili o pag-arkila ng kabaong. Kahit arkila lang, kahit hindi binili, tinatanggap ito. Pang-anim, ang nicho o lote sa sementeryo. Kung bumili ng espasyo para sa katawan ng namatay, iyan ay isa ring valid na gastos. At pampito, ang memorial plan, kung ang namatay ay mayroon ng memorial plan bago pa man siya pumanaw, ang mga dokumento at gastos na nakakonekta doon ay pwede ring gamitin. Kaya ang punto dito ay ito, kahit ang mayor ang nagbayad ng libing mismo, kung mayroon kang kahit isang resibo para sa alinman sa mga gastos na ito, pwede ka nang mag-file ng claim sa SSS. Kailangan mo lang ng isang opisyal na resibo, isa lang, na nagpapatunay na may gastos na ginawa mo na nakakonekta sa pagpapalibing ng namatay na miyembro. Kahit magkano ang nakasulat sa resibong iyon, hindi iyon ang magiging batayan ng iyong makukuhang halaga mula sa SSS. At ito ang isa pang bagay na hindi alam ng marami. Ang halaga ng SSS funeral benefit ay hindi nakadepende sa laki ng resibo mo. Hindi ito katulad ng ibang insurance na sinasabi nilang kung magkano ang nagastos mo, iyon na ibabalik namin. Hindi ganoon ang SSS funeral benefit. Ang halaga na iyong matatanggap ay nakabatay sa bilang ng kontribusyon ng namatay na miyembro sa SSS, kung ilang buwan siya nakahulog at kung magkano ang kanyang average na hulog sa bawat buwan. Ibig sabihin, kahit maliit lang ang resibo mo, kung marami at malaki ang mga naihulog ng miyembro sa SSS sa loob ng maraming taon, malaki pa rin ang iyong matatanggap na benepisyo. Ganito ang breakdown ng halaga. Kung ang namatay na miyembro ay nakahulog sa SSS ng 1 hanggang 35 buwan, ibig sabihin, kulang pa sa 3 taon ng kontribusyon. Ang makukuhang SSS funeral benefit ay fixed na 12,000 piso. Hindi ito nagbabago kahit ilan pa ang gastos mo. Ito ang minimum na halaga ng benepisyo. Na yon, kung ang namatay naman ay nakahulog ng 36 na buwan o higit pa, ibig sabihin 3 taon o mas marami pang kontribusyon, ang makukuhang benepisyo ay nagsisimula sa 20,000 piso at maaaring umabot pa sa maximum na 60,000 piso. Ang eksaktong halaga sa loob ng range na ito ay depende sa tagal at laki ng mga naihulog ng miyembro. Kaya, kung ang namatay ay matagal ng miyembro ng SSS at regular na naghulog ng malaki, malaki rin ang benepisyong pwedeng matanggap ng kanilang pamilya. Para mas malinaw, isipin mo itong ganito. Ang SSS funeral benefit ay parang isang reward para sa tapat na pakikilahok ng miyembro sa sistema ng SSS. Hindi ito nagbabago o nababawasan dahil lang sa iba ang nagbayad ng libing. Ito ay isang karapatang natamo ng miyembro sa bawat beses na naghulog siya. At ang karapatang ito ay mapupunta sa tamang tao na magkuklaim basta nasunod ang proseso at may sapat na dokumentasyon. Kaya kung nasa sitwasyon ka ngayon na namatay ang isang mahal mo sa buhay na SSS pensioner o miyembro at may nagbayad ng libing na iba, kahit mayor, kahit LGU, kahit NGO, kahit employer, kahit anong ahensya, huwag mo agad isuko ang iyong karapatang mag-claim. Ang unang gagawin mo ay alamin kung may kahit anong resibo ka para sa alinman sa mga gastos na binanggit ko kanina. Embalming, burial transfer, serbisyo sa simbahan, cremation, kabaon, nicho, lote, o memorial plan. Hanapin mo yon, kahit isa lang. Pagkatapos, ay tingnan mo kung ikaw ang legal na asawa o hindi. Kung legal na asawa ka, mas madali ang proseso mo. Kung hindi, kailangan mo lang ng resibo at ng mga kinakailangang dokumento para mapatunayan na ikaw ang nagastos o ang nag-alagaan ng namatay. At kung tinanong mo pa ako kung ano-ano ang mga dokumentong kailangan para sa pag-file ng SSS funeral benefit, ito ang mga pangkalahatan. Kailangan mo ng death certificate ng namatay na naay rehistro sa PSA o sa lokal na civil registry. Kailangan mo rin ng iyong valid ID bilang claimant. Kung may resibo ka, dalhin mo yon. Kung legal na asawa ka, kailangan mo rin ng inyong marriage certificate. Kung may anak o kapatid na magko-claim, may karagdagang
ilang dokumento rin na kakailanganin depende sa relasyon mo sa namatay. Ang pinakamainam ay pumunta ka sa pinakamalapit na SSS branch sa inyo o bisitahin ang opisyal na website ng SSS para sa pinaka-updated na listahan ng mga requirements dahil paminsan-minsan ay nagbabago ang mga patakaran at kinakailangang dokumento. Ang mensahe ng video na ito ay simple. Huwag mo agad isipin na wala ka nang makukuha mula sa SSS dahil lang sa iba ang nagbayad ng libing. Ang SSS Funeral Benefit ay hindi para sa nagbayad ng libing. Ito ay para sa pamilya ng miyembro bilang pangkilala sa kanilang kontribusyon sa sistema. At ang karapatang ito ay nananatili anuman ang nangyari sa pagpapalibing. Ang susi ay ang tamang kaalaman, ang tamang dokumentasyon at ang tamang hakbang sa pag-file ng iyong claim. Sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo, lalo na sa mga katulad ni Ma'am Alita na may mga tanong tungkol sa kanilang mga karapatang benepisyo. Alam nating lahat na sa panahon ng pagdadalamhati, ang huling bagay na gusto nating isipin ay ang mga papeles at proseso. Kaya nga importante na may taong magbibigay sa inyo ng tamang impormasyon para hindi kayo mapagsamantalahan at hindi kayo mawalan ng benepisyong nararapat sa inyo. Kung mayroon kang katanungan o kung may sitwasyon tayo na naiiba sa nabanggit ko dito, huwag kang mahiyang mag-comment sa ibaba. Ilagay mo ang iyong tanong at susubukan naming sagutin ito sa mga susunod na video o sa comments mismo. Marami sa atin ang may katulad na sitwasyon. At kapag nag-share tayo ng kaalaman sa isa't isa, mas maraming pamilya ang makakatulong. Kaya kung napakinabangan mo ang video na ito, i-share mo ito sa iyong mga kaibigan at kamag-anak, lalo na sa mga may mahal sa buhay na SSS pensioner o miyembro. Baka kailangan nila ng impormasyong ito ngayon o sa inaharap. Ang isang share mo ay maaaring malaking tulong sa isang pamilyang nangangailangan. Salamat sa inyong oras at patuloy na panood. Hanggang sa susunod na video, ingat lagi at nawa ay palagi kayong updated sa inyong mga karapatan at benepisyo.